Isang magandang araw ng bakbakan mga kaibigan. Welcome sa Boxer Shorts. Ako po si Attorney Ed Tolentino, kasama ninyo sa inyong corner pagdating sa usapang boxing. Dito sa Boxer Shorts, hindi tayo nagpapamonetize. Halog sa inyo diretsong opinion, hango lamang sa ating passion. Dito walang sarswela. At ngayon, sa edisyon ng Boxer Shorts, ating pag-usapan at himayin ang isang inaantabayanan na All-Latino Slugfest sa pagitan ni WBC welterweight champion Mario Barrios at challenger Ryan Garcia. Ang labang ito ay magaganap February 22, Manila time, dyan sa Las Vegas, Nevada. Bagamat lumaki sa Amerika ang dalawang boksingero, abay may dugong Latino, dugong Mexicano na dumadaloy sa kanilang mga ugat. Kaya naman alam niyo pag mga Latino boxers, ang aksyon niyan ay walang sukat kabigin. Ating pong hihimayin ng paspasan ang labang ito. Marami nagsasabi, si Ryan Garcia hindi deserving of a shot at the WBC title. Hihimayin natin ang mga issues tungkol dito. Titingnan din natin ang estado ngayon ni WBC welterweight champion Mario Barrios. Si Barrios po ang huling boksingero na nakalaban ni Manny Pacquiao last July. Nagtapos sa tabla ang kanilang laban. Ano mga pagbabago na ginawa ni Barrios matapos ang laban kay Pacman? At ano ang kanyang preparation para dito kay Ryan Garcia? Isang magandang laban ating pag-uusapan dito lamang sa Boxer Shorts. At nagbabalik ang Boxer Shorts. Heto't pasadahan natin ang bakbakan sa pagitan ni WBC welterweight champion Mario Barrios at challenger Ryan Garcia. Ang kanilang pagtutuos mangyayari February 22, Manila time, dyan sa Las Vegas, Nevada. WBC World Welterweight Championship nakataya 12 rounds, maximum weight 147 pounds. Paunang abiso lamang sa mga kapwa ko fellow boxing fans. Ang tanging hangarin ng diskusyon na ito ay ilatag sa inyo ang ating nakikitang kalakasan at kahinaan ni Garcia at ni Barrios para maging gabay ninyo sa inyong pagpili kung sino sa tingin ninyo ang mananaig. Kanya-kanyang pili na po tayo mga kaibigan. Ngayon, kung gusto nyo naman na malaman ng diretsahan nang wala ng analisiya kung sino mananalo, I suggest i-turn off nyo na ang YouTube channel na ito. Pumunta kayo sa Quiapo at konsultahin ninyo yung may mga hawak ng tarot cards at crystal ball at doon wala ng analysis. Diretsahan sasabihin sa inyo kung sino mananalo. But if you are a real boxing fan at hindi lamang fanboy, ay marahil ay gugustuhin nyo malaman ano ba ang kalakasan at kahinaan ni Barrios at ni Garcia at ano ba mga issues tungkol sa labang ito na maaaring makapekto sa resulta. Iyan, welcome to Boxer Shorts kung ganyan po ang inyong ikangay objective. Now, simulan po natin kay Ryan Garcia. I love the WBC. Mahal ko ang WBC. Ito ang paulit-ulit na sinabi ni Ryan Garcia doon sa press conference kung saan inanunsyo nila ang kanilang pagtutuos itong si Garcia at si Barrios. Bakit nga ba hindi mamahalin ni Garcia ang WBC? Abay, pinayagan siyang lumaban sa WBC Welterweight Championship ganun hindi siya kwalipikado. Yes, mga kaibigan, tama po yung mga observation ng mga eksperto, hindi deserving of a title shot itong si Ryan Garcia. Isang beses lamang siyang lumaban sa welterweight division. At ito yung nangyari noong May 2025. Natalo, nilampaso siya in 12 rounds ni Rolly Romero for the WBA Vacant Welterweight Championship. Now, a year before that, ni hindi lumaban sa boxing itong si Ryan Garcia. Suspendido siya ng 1 year matapos mag-positive for drugs, performance-enhancing drugs, sa kanyang 2024 na laban kontra kay Devin Haney. That fight was fought at junior welterweight o around 140 pounds. But Garcia showed up overweight at bagamat tinalo niya si Devin Haney, abay binaligtad ang laban, ginawang no contest sapagkat nagpositibo nga for performance-enhancing drugs itong si Ryan Garcia. So dito pa lang kita nyo na, ano ang ginawa ni Garcia to qualify for a title shot? Wala.
talo in his only fight at welterweight, inactive for 1 year, and then all of a sudden, lalaban para sa WBC Welterweight Championship. Ang sabi ng WBC, elite fighter kasi si Ryan Garcia, kaya pinayagan namin. Kalokohan yan. Paano magiging elite fighter o di-kalibring boksingero? Doon lang nga kay Rolly Romero, talo siya na-knockdown siya, nilampaso siya. And do not forget, yung kanyang biggest fight in 2023 kontra kay Gervonta Tank Davis. Knockout siya, and many thought he quit in that fight. Umayaw itong si Ryan Garcia matapos siyang tamaan ng body shot. So paano magiging elite fighter? Lumalabas, mas okay pa yung Manny Pacquiao nung pinayagan ng WBC kasi yon, ilang beses naman naging welterweight world champion si Pacquiao. Si Garcia has fought only once at welterweight, talo pa kay Rolly Romero. So paano naging elite fighter yan? Si Ryan Garcia kaya talaga napalaban sa WBC Welterweight Championship because he is an influencer. Popular siya. Milyones ang kanyang followers sa kanyang mga social media accounts, sa kanyang Instagram, sa kanyang TikTok, etc. X account, whatever. Siya yung influencer. Hindi nga natin malaman influencer ba o boxer talaga ang gusto niyang imahen. 10 taon na siya sa boxing. He started out as a good prospect. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin siya nag-world champion. At ang kanyang karera, nasira na sa kanyang mga side issues. Yung mga theatrics niya, hindi nakakabuti sa kanyang karera. Sabi nga na marami, parang bata pa rin kung umasta itong si Ryan Garcia. He has yet to really grow up, mga kaibigan. Ang daming issues o excess baggage itong si Ryan Garcia. Now, ano ang strength ni Ryan Garcia? That left hook. That left hook is powerful. The speed by which that left hook is delivered ay ibang klase. Mabilis po talaga. Pero yung kanyang depensa, napakaluwag. Hindi po niya ginagalaw yung kanyang ulo, yung kanyang upper body. Pag binitawan niya yung left hook, masyado siyang kumpiyansa, ang piling niya babagsak ka. So hindi niya agad ibinabalik into a defensive posture yung kaliwa. At binabagsak pa niya ang kanyang kanang balikat, kaya lagi siyang tinatamaan ng mga left hook. Yung unang knockdown niya kay Gervonta Tank Davis, left hook. Yung kay Rolly Romero, left hook. So he does not move his upper body well. Yung kanyang ulo exposed na exposed. Masyado siyang parang European stand-up yung kanyang estilo. So maluwag ang kanyang depensa. At si Ryan Garcia, tingin na marami, kung lumaban, masyado siyang emotional. He fights based on emotions. Instead of settling down, masyado siyang hyper, instead of putting his punches together. Sabi nga ni Rolly Romero, nung tinanong si Romero, paano mo tinalo itong si Ryan Garcia? Well, simple lang, sabi ni Rolly Romero, I took away the left. He has no right hand. So all I have to do is take away that left hook and he was mine. Akin na siya. Yan ang sabi ni Rolly Romero. So ang focus lang yung kaliwa. Underrated nga yung kanan ni Ryan Garcia. He relies too much on that powerful left hand. Mabilis in everything, pero sabi nga natin, hindi niya dinevelop ang kanyang ibang skills and also yung kanyang depensa. Now, let's go to Mario Barrios naman, mga kaibigan, defending WBC World Welterweight Champion. In his last 2 fights, puro draw o tabla ang resulta ng kanyang laban. Itong si Barrios initially was declared interim WBC champion nang talunin niya si Yordenis Ugas. And then by 2024, nung umakyat na si Terence Crawford, abay dineklarang full-time WBC welterweight champion itong si Mario Barrios. But like I said, in his last 2 fights, puro tabla lamang ang resulta ng kanyang laban. Kasama na dyan ang laban kontra kay Manny Pacquiao. Ngayon, in preparation para kay Ryan Garcia, may bagong trainer itong si Mario Barrios. Siya po ay si Joe Goosen. Si Joe Goosen ay dating trainer ni Ryan Garcia. Nag-split lang o naghiwalay ang dalawa nang matalo si Ryan Garcia kontra kay Gervonta Tank Davis. So alam ni Joe Goosen ang kalakasan at kahinaan nitong si Ryan Garcia. In fact, sabi nga ni Joe Goosen, kinuha ko itong si Ryan Garcia noon kasi akala ko ready na siya mag-mature as a boxer. Hindi. Napaka-childish pa rin. Yan po ang problema. At ito nga, si Joe Goosen na ngayon ang trainer ni Mario Barrios. Kaya sinasabi ni Ryan Garcia, traitor daw
itong si Joe Goosen. Eh, anong gagawin ng mama? Eh, kailangan niya kumita. Nagkataon lang, naging trainer si Barrios at ang laban ay si Ryan Garcia na. So, ayan lamang po mga kaibigan. So, Joe Goosen will be a critical factor dito. Now, you look at Garcia and Mario Barrios, mas disciplined yung approach ni Mario Barrios. He puts his punches together. May konting kombinasyon itong si Mario Barrios. Maganda ang kanyang left jab. Remember, it was a left jab that knocked down a big guy that was Yordenis Ugas. Maganda ang kanyang left jab, right straight combination. Two-fisted. Ginagamit pareho ito ni Mario Barrios. Eh nga lamang kay Manny Pacquiao, tingin natin, medyo nagkaroon ng intimidation factor. Medyo na-intimidate sa reputasyon ni Pacquiao itong si Mario Barrios. May konting nervyos. Pero ngayon, he prepares better para kay Ryan Garcia. Sabi ni Mario Barrios, ang nakikita niyang taktika, number 1, is distansya dun sa left hook. Kailangan daw ma-maintain niya ang certain distance para maiwasan yung left hook na yun. At timing. Sapagkat wag mong sasabayan si Garcia. Mabilis po si Garcia. Let him throw that left hook because he is wide open for a counter. Masyadong kumpiyansa sa kanyang left hook si Garcia that when he throws it, you can catch him wide open for a counter right hand or even a left hook, mga kaibigan, sapagkat binababa niya ang kanyang kanang balikat every time he throws that left hook. So, open for counter shots itong si Ryan Garcia, something that Mario Barrios hopes to capitalize on. Sabi ko nga, itong si Mario Barrios mas experience sa welterweight division. Si Barrios at si Garcia ay kapwa knockout victims ni Gervonta Tank Davis. But let's be honest, mas maganda ang naging performance ni Mario Barrios kay Gervonta Tank Davis kumpara doon sa naging performance ni Ryan Garcia kay Tank Davis. In fact, sabi ko nga, tingin ng marami, umayaw siya doon kay Tank Davis. Itong si Barrios, lumaban ng pukpukan dito kay Gervonta Tank Davis. And also, sabi ko, mas established sa welterweight itong si Barrios. Nandun si Yordenis Ugas, Kit Thurman, do not forget, and of course, Manny Pacman Pacquiao. So, mas gamay ni Barrios ang nasabing weight class. Still, this should be an interesting fight, mga kaibigan. Pag tininan po ninyo yung mga odds, yung mga opinion ng mga eksperto, slight edge dito kay Mario Barrios. The power is with Ryan Garcia. Ang sabi niya, nagkaroon daw siya ng injury sa kanyang kanang kamay kay Rolly Romero, kaya hindi siya nakaarangkada ng todo. Another excuse, mga kaibigan. But just the same, sabi nga po natin, early in the fight, the knockout power is with Ryan Garcia. The speed nandoon. If he can only mature, if he can only put his punches together. Pero ang disciplined approach na kay Barrios, yung pagbitaw ng mga kombinasyon na kay Mario Barrios. Yung familiarity sa weight class na kay Mario Barrios yan. Sa totoo lang, itong si Ryan Garcia has been a disappointment. 10 years, no world title to produce. Yung kanyang mga talo, very disappointing. So we have yet to see the real Ryan Garcia. Sana forget muna itong mga social media and focus on boxing. Sayang charismatic yung bata, at malakas talaga bumanat. Kaya lang napakaraming theatrics dito kay Ryan Garcia. Sabi nga ni Mario Barrios, papayagan ko na lang siya magsalita sa mga press conference because I will do the talking in the fight. So it should be a good fight, mga kaibigan. The way we see it, competitive ang labang ito. Lalo na if the real Ryan Garcia shows up. This is only the second fight ni Ryan Garcia sa welterweight division. Ang swerte. Second fight, world title shot pa rin. Nakataya pa rin ang isang corona para kay Ryan Garcia. So he should make the most of the opportunity. Bakbakang Mario Barrios versus Ryan Garcia. Ayan po ang ating nakikitang strengths and weaknesses ng dalawang boksingero. Again, I leave it to you, mga fellow boxing fans. Inilatag natin ang strengths and weaknesses. Kayo ngayon ang tumingin kung sino sa tingin ninyo sa inyong pananaw, base sa ating diskusyon, kung kanino kayo kakatig. Team Garcia, Team Barrios. It should be a good one, mga kaibigan. So let's just sit back and enjoy the fight. Mario Barrios versus Garcia
WBC Welterweight Championship going down on February 21 dyan sa Las Vegas, Nevada. At yan po ang buo ng ating Boxer Shorts for today. Muli, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik dito sa ating munting YouTube channel. Like I said, limitado po ang ating coverage sapagkat I cannot produce the videos every day. So, but we try to entertain yung inyong mga requests. Nababasa ko po ang inyong mga requests, komento. Maraming salamat po. And like I said, I do take note, mga kaibigan. May nagre-request kung pwede, pasukin ko na rin daw po yung NBA. May nakaalala na dati akong NBA writer for Champ Magazine back in the 80s and 90s and Scoreboard Magazine. Nakakatuwa. Matagal na po yun, mga kaibigan. We'll give it a thought. Eventually, sabi nga po natin, when we decide to expand the coverage of Boxer Shorts. Until then, enjoy the fights, mga kaibigan. Do stay safe, ha. Uso po ang mga trangkaso ngayon dahil sa malamig na panahon. Pero mainit na laban ating inaantabayanan between Garcia and Barrios. Ako si Attorney Ed Tolentino, muling nagpapaalala, walang personalan. Buntalan lang!